Ang mga unang balita sa umagang ito. Isang lalaki patay sa pamamaril sa Pandacan, Maynila. Naagdas na bangkay ng isang babaeng guro, natagpuan sa bangin sa Calamba, Laguna. Suspect sa krimen, sumuko sa mga pulis matapos makonsensya. Mosyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na makalabas ng VMMC para makapunta sa burol ng kanyang bayaw na si Congressman Iggy Arroyo, nakatakdang dinggin ngayong araw ng Pasay RTC. Dalawang bata, aksidenteng nakainom ng thinner ng pintura sa Coronadal South, Cotabato. 4 na turista, patay matapos ma-hit and run ng truck sa Thailand. At kapuso host na si Grace Lee, ikinuwento ang klase ng panliligaw ni Pangulong Noynoy Aquino. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Pandacan, Maynila. Hinala ng misis ng biktima, posibleng may kinalaman daw sa pamamaslang ang huling nakausap ng kanyang mister. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Dead on the spot sa bahaging ito ng Labores Street ng Pandacan ang lalaking nakilalang si Orlando Jaleco na natagpo ang may tama ng balas sa bato. Ilang metro lang daw ito mula sa bahay ng kanyang biyanan at mataong lugar naman. Pero wala makapagsabi kung sino ang bumaril sa biktima. Kahit ang asawang si Yvette na kasama niyang naglalakad noon para bumili ng barbecue, hindi natukoy o nakita man lang ang bumaril kay Orlando. Kala ko kung ano lang yung pumutok. Hindi ko alam siya pala yun. Pinutukan siya. Pinutukan siya? Nakita mo ba kung sinong nagputok sa kanya? Hindi nga eh. Agad isinantabi ng pulisya ang anggulong pandurukot o pagnanakaw dahil wala umanong nawala sa mga bitbit na wallet, cellphone at relo ng mga biktima. Pero hinala ni Yvette, posibleng may kinalaman ito sa ilang nakausap daw ng asawa niya. Alam siyang minit. Pero hindi ko alam eh. Friend niya daw si Abdul daw. Meron ka na bang iniisip? Kasi marami siyang ang kaibigang mali. Sa ngayon, itinuturing daw na homicide ng pulisya ang krimen, bagamat patuloy naman daw itong iimbestigahan. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Nakatakdang isa ilalim sa autopsy ngayong araw ang bangkay ng isang babaeng gurong natagpuan sa bangin sa Calamba, Laguna. Tuloy naman ang investigasyon sa sumukong suspect na umaming 2 linggo nang lumipas mula nang gawin niya ang krimen. Narito ang report ni Rida Reyes. Sa videong ito, masasaksihan ang pahirapang retrieval operation ng otoridad mula sa bangin na may lalim na 40 talampakan. Halos mga kalansay na lang ang katawan ng biktimang kinilalang si Julieta de la Cruz, isang guro sa Parañaque. Mahigit 2 linggo na raw narito ang naagnas ng bangkay batay sa pahayag ng mismong suspect na siya umanong nagtapon dito. Kusang loob na sumuko sa pulisya ang suspect na si Johnny Ortiz, 41 anyos at isang company driver. According to him, personal guilt and nakikita niya raw sa panaginip yung babae. So, he voluntarily surrendered. Batay sa salaysay ni Ortiz, alas 10 ng gabi raw noong January 17 na makisakay sa minamaneho niyang van ang biktimang si De La Cruz para magpahatid malapit sa kanilang bahay sa BF Homes, Parañaque. Ayon sa suspect, tinangka umano niyang halayin ng biktima na noong gabi lamang niya nakilala pero nanlaban daw ito. Kaya sinakal daw ni Ortiz ang biktima gamit ang seatbelt sa passenger seat. Mula Parañaque, ibinyahe ng suspect ang wala ng buhay na biktima patungong Calamba, Laguna kung saan itinapon ito sa isang bangin. This case can be considered so close, but that would depend still on the findings. I think he's gonna face a case of murder for validation pa or under medical legal pa yung autopsy examination pa if ever nagkaroon ng rape. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Dagdag na budget para sa seguridad ng UP Diliman Campus, hinihiling ng University Student Council. Kasunod po ito ng insidente ng pagnanakaw at pananaksak sa isang estudyante ng UP Diliman na hanggang ngayon ay nasa maselan pa ring kalagayan. Narito ang report ni Ian Cruz.
Wala pa rin daw malay at unstable pa rin ang lagay ni Lorde Camilhina, ang 4th-year political science student ng University of the Philippines Diliman na pinagnakawan at sinugatan sa muka sa loob mismo ng opisina ng University Student Council. Little improvement of the vital signs, but then it's still hindi siya makausap. Unconscious pa talaga siya. Sa ngayon, ang mabilis sa paggaling ng biktima ang mas iniisip ng kanyang ina. Pakidasal yung anak ko na ma-survive yung, kasi graduating yung anak ko, maraming dreams, and you know already maraming natutulungan. At kung sino man yung gumawa na nandyan, naka-confine, I don't know at this point. Gusto ko lang munang isipin yung recovery at survival ng anak ko. Ayon sa pulisya, malabo raw na may anggulong politikal ang insidente kahit pa aktibong miyembro si Lorde ng Center for Nationalist Studies, isang militanteng student group. Kahit nahulihan ng ICE-PIC, itinanggi raw ngayon ng suspect na ito ang nakasugat sa biktima. Kwento raw nito sa mga pulis, hinataw niya si Lorde ng isang trophy na nakadisplay sa ninakawang opisina. Ang sure lang doon, pinalo siya ng hard object. Which is inamin din naman ng suspect. Bago nito, ilang beses na rin nagkaroon ng marahas na krimen sa UP. Noong 2005, patay sa pananaksak ang isang estudyante nang habulin ang mga nang snatch sa bag ng kanyang girlfriend. 2008 naman nang mapatay ang 2 gwardya at isang bank teller sa pang-hold up sa isang bangko sa campus. Tumangging humarap sa panayam ang UP Diliman Police, pero ayon sa kanila, 42 lang ang kanilang tauhan. Sa 25,000 estudyante sa campus, lumalabas na may isang pulis lang na nagbabantay sa bawat 600 estudyante. At para malibot ang halos 500 hektarya ng UP Diliman, kabilang ang ilang residential area nito, meron lang itong 2 mobile police car. Dagdag pahirap pa ang dami ng mga entrance at exit points sa campus na pwedeng pasukin ng pribado man o pampublikong sasakyan. May mga gwardya naman ang bawat gusali, pero gate ng University Student Council, dapat pa ring dagdagan ang seguridad. Ang problema, gipit daw sa budget ang premyadong State University. Maging yung mababang budget na i-impair, maging yung seguridad namin. Kasi imbis na yung optimum talaga yan na number, yung maibigay mo, nagdi-devise ka ng ways para mapagkasya yung kakarampot na meron. Sa ngayon, ay wala pa ring pahayag ang Vice Chancellor for Student Affairs ng UP sa insidente at seguridad sa campus. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Samantala na inquest na kagabi ang suspect sa pagnanakaw at pananaksak sa estudyante ng UP Diliman. Nakaharap ng suspect na si Carlo Pecayo ang ina ng biktimang si Lorde Hina sa inquest proceedings sa Quezon City Hall of Justice. Kinasuhan si Pecayo ng frustrated murder at robbery. Kwento ni Ginang Hina, hindi pa rin makapagsalita ang kanyang anak, pero mas maayos na raw ang kalagayan niya ngayon. Doble ingat po mga kapuso dahil kahit katirikan ng araw ay sumasalakay ang masasamang loob. Kahapon, 2 lalaki ang hold-up sa isang pampasaherong jeep sa Quezon City. Ayon sa mga pulis, tumetsyempo ang mga magnanakaw sa mga panahong alam nilang maraming pera ang mga tao. Gaya po ng araw ng sweldo o tulad ngayong katatapos lang ng holiday season. Narito ang report ni Cesar Apolinario. Sa kanto ng Ibardulaza, Quezon City, nagdeklara ng hold-up ang 2 suspect na nakilalang sina Rodolfo Moldon Jr. at Joby Mar Sumagang. Naganap ang krimen pasado 10:00 ng umaga sa loob ng isang pampasaherong jeep na biyaheng Fairview, Cubao. Sa pilitan daw, kinuha ng mga suspect ang mga gamit ng mga pasahero at saka tumakbo. Quick response naman kami dahil yung visibility ng mga BPSO namin dito, nakadeploy dyan eh. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa barangay Sacred Heart, kaya agad silang rumisponde. Nahuli ang mga suspect, nakumpiska sa kanila ang mga gamit na ninakaw sa mga biktima. Pati ang bag na may lamang iba't ibang klase ng damit na gamit din daw ng 2 para manlinlang ng mga otoridad. Yung nila kanina, statement nila, no? Pag nakagawa sila ng krimen, tinatapon na nila yung damit nila, yan ang pinapalit nila. Oo. So yun ang purpose. Yes, ito ang purpose nila para hindi sila ma-identified. Itinanggi ng mga suspect ang krimen pero nalaman din ng pulisya na nakulong na rin ang isa